Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kaniyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kaniyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilihan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula noong taong 2000, ang ikalawang linggo ng panahon ng muling pagkabuhay ay itinakda ni Papa San Juan Pablo Ika na Divine Mercy Sunday. Sa araw na ito, pinapaalaala sa atin ang pinakakatangian ng Diyos, ang kanyang habag. Dahil sa kanyang habag, pinadala niya ang kanyang anak na maging tao. Dahil sa kanyang habag, inaalay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Dahil sa kanyang habag, patuloy niyang ginagabayan tayo kahit na tayo'y nagkasala. Pinapatawad niya tayo at binibigyan ng bagong pag-asa. Sa ating panahon na puno ng kaguluhan at digmaan, mga digmaan na parang walang awa, na hindi na nagdi-distinguish ng civilians at combatants, na ginagawa ang mga bata at mga kababaihan bilang human shields at tinatarget naman ang mga human shields na ito para bang nawawala na ang habag sa puso ng tao. Pero ang Diyos ay mahabagin pa rin. Umasa tayo sa kanyang awa. Hindi niya tayo pababayaan. Ang resulta ng muling pagkabuhay ni Jesus ay nakikita sa buhay ng mga Kristiyano. Nagbago na ang mga naniniwala kay Jesus. Sa halip na maging makasarili, sila ay nagbabahaginan. Ang mahalaga sa kanila ay hindi ang material na mga bagay, kundi ang kanilang kapatiran. Ang naging resulta nito na sa kanilang community sa Jerusalem, walang nagdarahop, walang nangangailangan kasi binabahagi ng mga mayroon kung ano ang mayroon sila. Kaya tuloy, walang nangangailangan sa kanila. There was common sharing of goods. Dahil sa kalagayang ito, mas lalong naging mabisa ang pagpapahayag ng mga apostol. Mas naging kapanipaniwala ang kanilang mensahe kasi nakikita sa buhay ng kanilang community. Ang pagpapahayag na muling pagkabuhay ni Jesus ay nararamdaman sa mga salita ng mga apostol at sa pagsasabuhay ng buhay na bahaginan ng mga Kristiyano. Noong namatay at muling nabuhay si Jesus, pinakita ng Diyos ang kanyang habag sa atin. Alang-alang sa atin, kaya si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Tayo naman na nakatanggap ng habag ng Diyos ay dapat mahabagin din sa ating kapwa.
Ito ang pinapakita ng First Christian Community sa kanilang life of sharing. Pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ibinibigay ang pinagbilhan sa mga apostol. At ang mga ito ay ibinabahagi ang pera sa mga nagdarahop. Napupunan ang pangangailangan ng bawat isa dahil sa kanilang bahaginan. Mahirap mag-share kung tayo lang ang aasahan. Malakas ang hila ng pagkakanya-kanya. Malakas ang hila ng mga material na bagay. Kung natatalo ng mga tao ang selfishness na ito'y dahil sa isang kapangyarihan na mas malakas kaysa ating selfishness. Ito ay ang power of a new life na binigay ni Jesus sa mga muling nabuhay. So it is the power of the resurrection that overcomes our natural tendency to be selfish and to be materialistic. Salamat, O Diyos, na pinakita mo sa amin na kaya pala ang buhay pagbibigayan dahil sa iyong kapangyarihan. Palakasin mo ang aming loob na matuto din kaming magbahagi ng mga biyayang ipinagkakatiwala mo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.